Itinigil ng Estados Unidos ang pagpapadala ng armas at bala sa Europa at Ukraine dahil sa digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay US Defense Secretary Pete Hegseth, nauubos na ang reserba ng Amerika dahil sa Ukraine. Inamin sa Europa na halos ubos na ang reserba ng depensang pahimpapawid sa Amerika, Europa at gitnang silangan. Kasabay nito, humingi ang Pentagon sa White House ng pahintulot na magsumite ng kahilingan sa Kongreso para sa mahigit $200 bilyong na pondo para sa digmaan sa Iran. Sa ulat ng intelihensya ng Amerika, naniniwala si Vladimir Putin na patuloy na sinasakop na kanyang hukbo ang mga teritoryo sa Ukraine, kaya wala siyang balak itigil ang digmaan. Pero sa hanay ng mga balitang ito, may ilang paksa na siguradong kailangang himayin hanggang sa pinakamaliit na detalye. Чтобы не паниковать. Например, Ang pahayag ni Pete Hegseth ay dapat bigyang tamang interpretasyon upang maintindihan na may tiyak na pakinabang ito para sa Ukraine dahil ang pinag-uusapan dito ay ang napakalaking pondo para sa Pentagon. Magbibigay ako ng spoiler. Hindi nanawagan si Pete Hegseth na huwag magpadala ng armas sa Ukraine, kaya talakayin na natin ito ng maayos. Ako si Alexei Pichi, sama-sama nating talakayin ang paksang ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe. Mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa mga algorithm ng YouTube para maipakilala ang episode na ito sa mas maraming manonood. Mag-subscribe rin kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami agad naglalatala ng balita. Kamakailan sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na dapat gamitin ng Estados Unidos ang kanilang mga bala. исходя из собственных интересов, At hindi ito sayangin sa Ukraine. Narito ang pahayag. Patuloy tayong nahaharap sa sitwasyong nilikha ni Joe Biden kung saan imbes na gamitin ang ating sandatahang lakas, ipinapadala sa Ukraine ang mga bala ng militar. Mas mabuti ngayon gamitin ang mga balang ito para sa ating kapakanan. Tinanggap ng marami ang pahayag ni Pete Hegseth na simula ngayon, ititigil na ng Estados Unidos ng Amerika ang pagpapadala ng armas sa Europa at Ukraine dahil kailangan din nila ang mga bala halimbawa. Totoo, pwedeng maintindihan ito sa ganung paraan. Lalo pang uminit ang sitwasyon dahil kay Armin Paperger, pinuno ng pinakamalaking German defense company na Rheinmetall. Ayon sa kanya, halos naubos na ang reserba ng air defense equipment sa US, Europa at gitnang silangan. Binanggit niyang mataas ang demand para sa missile at air defense systems mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Narito ang kanyang pahayag. Sa kasalukuyan, ang mga bodega ng mga Europeo, Amerikano at mga bansa sa gitnang silangan ay walang laman o halos wala ng laman. Kung tumagal pa ng isang buwan ang digmaan sa gitnang silangan, baka maubos na ang mga missile natin. Ayon kay Paperger, ito ay dahil ang mga makabagong drone ay medyo mura bilang sandata, samantalang ang paglaban dito ay nangangailangan ng mas mahal na mga sistema. Binigyang diin ng pinuno ng kumpanyang Rheinmetall na ang modernong depensa ay posible lang sa pagsasama ng missile, artillerya at interceptor systems. Sa kombinadong modelong ito makupokus ang Rheinmetall habang dinaragdagan ang pamumuhunan sa produksyon. Sabi ng pinuno ng Rheinmetall, binago ng mga drone ang takbo ng labanan kahit di naman lubusang nabago ang estratehiya ng militar. Mahalaga pa rin ang sabayang paggamit ng iba't ibang sandata. At bilang halimbawa, binanggit niya ang karanasan sa digmaan sa Ukraine na nagpakita ng epektibong paggamit ng mga drone ng sandatang lakas ng Ukraine laban sa mga puwersang mananakop ng Rusya. Sa totoo lang, ayon sa datos ng Stockholm International Peace Research Institute, sa nakalipas na 5 taon, higit 3 beses na tumaas ang pag-aangkat ng mga bansa sa Europa ng mga sandata na umabot sa 33% ng lahat ng pandaigdigang supply. Halos kalahati ng armas sa Europa ay mula sa Estados Unidos at tumaas ng 217% ang export ng armas mula Amerika sa Europa sa nakaraang 5 taon. Hindi ko ibinabahagi ang impormasyong ito ng walang dahilan. Muling bumalik tayo sa sinabi ni Pete Hegseth na hindi dapat aksayahin ng Estados Unidos ang bala at armas para sa Ukraine. Dito muna tayo at pag-aralan natin ito ng mabuti. Una, kailangan nating malaman agad ang konteksto ng sinabi. Lumapit ang Pentagon sa White House para humingi ng paintulot na mag-request sa Kongreso ng higit $200 bilyong para sa digmaan sa Iran.
Napakalaki ng halagang ito at syempre, nadulot ito ng maraming katanungan. Tinanong si Hegseth tungkol sa 200 bilyon na parang bakit ganun kalaki ang halaga at para saan yon? At dito ang pinakamahalaga. Sumagot si Pete Hegseth na kabilang sa dahilan kung bakit kailangan ang perang ito ay para mapunan ang mga reserbang naubos nung ipinadala ang mga armas sa Ukraine. Na totoo naman, sa totoo lang. At ito rin ay nagpapatunay na si Joe Biden ay hindi lang basta-basta nagbibigay ng armas, alam mo yung sinasabi nilang paunti-unti lang, kundi sa talagang malalaking volume. Ngayon, babanggitin ko ang pahayag ni Pete Hegseth. Hindi putol-putol o wala sa konteksto, kundi buo para maintindihan nyo ang lahat. Heto ang CP. Kailangan ng pera para pumatay ng masasamang tao, kaya pupunta kami sa Kongreso para tiyakin na sapat ang pondo namin. Para matiyak na napupunan ang aming mga bala at hindi lang basta napupunan, kundi higit pa doon. Kailangan ng ganitong mga pamumuhunan para masabi natin, tingnan ninyo, papalitan namin ang lahat ng nagamit at ngayon ay binubuhay naming muli ang aming industriyang militar, ibinabalik ang arsenal ng kalayaan. Ang aming mga sandata ay may babalik ng mas mabilis kaysa inaakala ng iba. Alam ninyo, patuloy pa rin tayong nakikitungo sa sitwasyong nilika ni Joe Biden na nagpaubos sa ating mga imbakan at ipinadala ang mga ito hindi sa ating hukbo kundi sa Ukraine. Sa bawat pagkakataon na tinitingnan natin kung saan nagmula ang ating mga problema, nauuwi ito sa katotohanan ng ipinadala ito sa Ukraine. Mas mabuti na gamitin natin ang mga bala ngayon para sa ating kapakanan. At ang panukalang batas na ito na nagkakahalaga ng $200 bilyong ay titiyak na ang lahat ay maayos na mapopondohan. Tapos, ano meron tayo? Una, si Pete Hegseth ay hindi nagsasabi ng totoo kapag sinasabi niyang pwedeng gamitin sa digmaan laban sa Iran ang mga ipinapadala sa Ukraine. Hindi pwede dahil hindi gumagana ang artilerya ngayon. Ang mga bombang pangimpapawid na ipinapadala sa Ukraine ay hindi ginagamit ng mga Amerikano. Hindi rin ipinapadala sa Ukraine ang mga Tomahawk na ginagamit sa Iran. Kaya magkaiba talaga ang mga set ng armas dito. Pero sa pagkakataong ito, kung pakiinggan mo ang sinabi ni Pete Hegseth, pwede namang kumapit sa linyang ito na si Joe Biden ay ipinadala ang lahat sa Ukraine. Wala namang saysayon, maliban kung gusto mo lang maghanap ng butas. Ang mas mabilis na pag-aarmas ng Estados Unidos dahil sa bagong pondo mula sa Kongreso, kabilang ang $200 bilyong na package ay kapakipakinabang para sa lahat, pati ang Ukraine. Dahil magkakaroon ng mas maraming bala na maaring ibenta ng Estados Unidos, mabibili ito ng Europa at maipapasa sa Ukraine. Hindi lang sinabi ni Pete Hegseth na pupunan natin ang reserba, inulit din niyang binubuhay natin ang industriya ng depensa para agad makagawa ng mga sandata. Si Pete Hegseth, hindi ko lang basta binanggit ang porsyento. Alam ni Pete Hegseth na tumaas ng 217% ang benta nila ng armas sa Europa nitong 5 taon. Malalaking kontrata ito, malalaking pera ito. Hindi ito tungkol sa basta titigil na tayo sa pagbebenta o pagbibigay. Dagdag pa, huwag ninyong kalimutan na ang Estados Unidos sa ilalim ni Trump ay hindi nagbibigay ng kahit ano ng lebre sa Ukraine. Lahat ay tinitinda lang sa pamamagitan ng Europa. At yun lang. Ayan, at ipapaalala ko na noong Oktubre 2025, si Pete Hegseth ay nanawagan sa Europa na bumili pa ng mas maraming armas para sa Ukraine, partikular mula sa Estados Unidos ng Amerika. Kaya hayaan silang magpundo pa, gumawa pa ng mas marami at magbenta pa ng mas marami. Sa tingin ko, pinalaki lang ang problema ni Hegseth para bigyang katwiran ang napakalaking hiningi niyang $200 bilyon para sa digmaan. At syempre, tatanungin ng Kongreso kung bakit. Sasabihin niya, kailangan po na ng mga reserba dahil ibinigay ni Biden lahat sa mga Ukranyano. Pero sa totoo lang, gusto lang niyang gumawa pa. Ibig sabihin, pinalaki lang ang problema. Ayan, at wala namang nagsabi na hindi na makakatanggap ng kahit ano ang Ukraine. Wala namang ganun. Pero ang problema rito, ang digmaan laban sa Iran ay maaring ilihis hindi lang ang Estados Unidos, kundi pati Europa mula sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa taunang ulat ng US Intelligence, naniniwala si Vladimir Putin na patuloy na nasasakop ng kanyang hukbo ang mga teritoryo sa Ukraine, kaya wala siyang planong itigil ang digmaan. Sa pagtatapos ng episode, magbabahagi ako ng CP mula sa ulat ng US Intelligence Service tungkol sa mga banta sa bansa. Malaki ang posibilidad na kumpiyansa ang Moscow sa kanilang tagumpay at pipilitin ng isang kasunduang pangkapayapaan sa kanilang mga kondisyon. Ngunit ang pagpapatuloy ng bigmaan ay maaring humantong sa paglaki nito bilang mas malawak na tunggalian laban sa NATO hanggang sa banta mismo sa Estados Unidos.
Ang paulit-ulit na banta ng Moscow na gagamit ng sandatang nuklear at ang aktual na paggamit nito ng mga medium-range ballistic missile na dual-use sa Ukraine ay nagdudulot ng panganib ng regional na tunggalian ay maging isang existential na banta para sa Estados Unidos ng Amerika. Sa ganitong sitwasyon, sa palagay mo ba gusto talagang itigil ng Estados Unidos ang pagpapadala ng armas sa Ukraine? Dito ako maglalagay ng tuldok. Ang inyong opinyon at mga konklusyon, isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang at interesante ang episode na ito, suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon, pag-subscribe o pagiging sponsor. Madali lang gawin ito. Nasa video description ang lahat ng link at detalye. O kaya sa ibaba ng video, may button para mag-subscribe o maging sponsor o gamitin ang QR code sa inyong screen. Ito ang pinakamadaling paraan para suportahan ng aming channel sa pamamagitan ng isang beses na donasyon. Lubos akong magpapasalamat sa kahit anong suporta ninyo. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.